Okay guys, so ito yung ating first design ng helmet vento board. Ayan. So ang sukat nito is 115 by 105. So ito yung ating second design. Ayan. So 95 by 95. Mas maliit ito kaysa dito. Ang nawala lang dito is yung external natin na converter. Ayan. So dito isa lang yung back converter, so supply ng ESP32 and then Wi-Fi modem. So dito pwede kayo mag-add ng back converter kung may ilalagay kayo na ibang component pa dito. So ayan, ito yung board natin, second design yan. So dito muna tayo sa first design. Meron tayong power supply dito. Yan, so ito is 12 volts 3 amp, naka-connect siya dito. So pwede rin kayo mag saksak dito sa kabila. Ayan, power input. And then ito yung sa modem natin, itong USB na to. So naka-cable siya papunta dito. Ayan. And then yung kasunod is etong tatlong to sa coin acceptor natin. Ayan. So ito yung ground, 12 volts, and then yung coin, connect siya dito sa coin acceptor natin. Then meron tayo ditong sensor. Ito yung SR04. So ito yung liquid sensor natin. Ayan. So ito yung sensor na nagka-calculate ng percentage from 100% down to 0%. Ang down lang nito is hindi siya pwedeng mabasa. So kung maglalagay kayo ng liquid, dapat may gap ganyan kataas. Yan, so hindi siya pwedeng mabasa. Meron tayo ditong LCD 16 by 2. Yan. So yung price natin, editable naman yan. Pwedeng siyang gawing 50 or 20, 10, depende sa inyo. Yan. Then meron tayo ditong mga SSR. So sa setup ko, meron akong 6 na SSR. So meron tayong always on, yung nakabukas sa buong process. And then meron tayong preheating. And then meron tayong fogger or yung pump. Meron tayong vacuum or yung exhaust. Meron tayong dryer, meron tayong UV light. So kung wala kayong preheating, pwede nyo siyang i-turn off. Kung ayaw nyo naman ng may UV light at gusto nyo ilagay sa always on, pwede nyo siyang i-turn off. So pwede nyo ring i-turn off yung dryer. Yan, pwede nyo i-turn off kahit alin dyan. And then meron tayo ditong speaker for voices, magsasalita. And then meron tayo ditong float switch. Itong float switch natin is liquid sensor din siya, pero hindi siya nagka-calculate ng percentage. So kapag bumaba siya, automatic disable yung ating machine. And then ito, naka-turn off to para yung mga ihuhulog ng mga customer, babalik siya dito. Yan. So try natin. Ito yung mga SSR natin. Try natin paganahin. Yan. So may 10. Hulog ulit tayo ng 10. So dahil wala tayong 5 na barya, 10 ulit yung ihuhulog natin. Preheating started. Yan. Fogging process started. Vacuum started. Drying process started. UV light process started. Sanitizing finish. Thank you and come again. Yan, so kung makikita nyo kanina, may nakalagay na hello. Pwede nyo siyang i-edit yung mga pangalan ng process. Kung ano yung gusto ninyong ilagay, pwede nyo siyang ilagay dito sa
mga pangalan ng process. So kung yung preheating na label dito gusto nyo baguhin, pwede. Yan. So malakas yung ating amplifier kasi naka 5 watts to. Ito. And then pwede nyo i-upload yung mga gusto nyong voice through micro USB. Yan. Dito nyo siya ilalagay. And then meron dito sa taas na change mode na button and then reset. So yung reset i-reset sa default etong ESP32 natin. So meaning lahat ng mga binago nyo dito babalik sa default. So kunyari ang niligay nyo dito na price is 50, pag nag-reset kayo back to 25 ulit. So itong change mode natin, kung gusto nating baguhin yung mode, hold lang natin ng 2 seconds. So pupunta siya sa configure mode kung saan pwede nating i-edit yung mga price and then yung mga duration ng mga relay natin at yung mga label na lumalabas dito. Ayan. So try natin. So ito yung LED natin. So yung LED natin. Ayan, kung mapapansin nyo, steady yung ilaw nya. So kapag nag-change mode tayo, Restarting. Please wait. Configure mode. yan, so nagbi-blink na siya. Kapag nagbi-blink na, nasa configure mode na siya. Yan. So ito yung pangalan ng device natin, A0013. And then ito yung ilalagay nyo sa browser na IP. So 162421. Kahit din nyo na isama tong 80. Etong A0013 na to, nakalagay rin to sa Wi-Fi. Ayan. So nagbi-blink rin yung ilaw natin sa ESP32. Ayan. And then itong dalawang pin natin, kung mapapansin nyo dito, may CM at RST. So itong CM natin, change mode rin yan. And then yung RST, reset. So itong dalawang pin na to is para sa external na button, pwedeng siyang lagyan. Yan.